tayo sa ating mga balitaan sa umagang ito. Mga magsasaka sa Nueva Ecija, labis na naapektuhan ang pagtaas ng gasolina at krudo. Kaya naman nag-iisip ang iba sa kanila na bumalik na lamang sa dating paraan ng pagsasaka gamit ang araro at kalabaw. May hato na balita si Grace Doctolero. Ng pagtaas ng produktong petrolyo, hindi lamang mga motorista at mga pasahero ang naapektuhan ito. Maging ang mga magsasaka ng Nueva Ecija ay nagrereklamo na rin sa taas ng presyo ng gasolina at krudo. Mahigit kalahati umano ang tinaas ng kanilang gastusin sa kanilang pagsasaka kumpara noong nakaraang taon. Sa 1,000 pesos, nakapagpapatanim na kami ng 1 hektarya. Kaya ngayon baka 2,000 mahigit pa eh. Gano'ng kalaking ko, hindi pa namin alam kung magkano ang presyo ng aanihin namin itatanim na ito. Yung petrolyo, katulad doon, nagbaba ng piso. Ilang araw lang, nagtaas ng 2 piso. Sino niloloko? Sino ba bumubuhay sa Pilipinas, hindi ba magsasaka? Ang iba sa kanila ay nag-iisip na lamang na bumalik sa paggamit ng kalabaw upang maiwasan ang malaking gastusin. Subalit gugugol naman sila ng mahabang panahon bago maitanim ang kanilang binhi. Pwede yung ibalik yun. Ang question wala naman na akong maraming kalabaw ngayon. Wala na akong kalabaw ngayon. Kukunti na kalabaw ngayon. Pero yung pwede ibalik yun para hindi kami maapektuhan ng pagtaas ng mga bilihin na katulad ng diesel nila. Mabagal ho yung kalabaw. Kinakailangan marami ho. Gawa ng suyuan ho ang mangyayari. Halimbawa sa 1 hektarya, 10 kami. Yun, madadali ho ng 1 araw yun. Pero kung dadalawang kalabaw lang, abutin ng 5 hanggang 6 na araw ho yun bago matapos. Nangangamba ang mga magsasaka na kung hindi mapipigilan ng ating gobyerno ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at krudo sa ating bansa, ay baka hindi na sila makaahon at tuluyan ng malugmok sa kahirapan. Grace Doctolero para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide.